hindi nawala ng pag-asa sina Angkor at Inday na sila ay makakabuo pa ng pamilya. Nabuntis ulit si Inday at sa pagkakataong ito'y naipanganak niya ng matiwasay ang kanilang anak na pinangalanan nilang Vivian. Kaya mo na ba nang wala alalay kahit wala si tatay? Yakang-yaka po, tay. Wow! Manang-mana ka talaga sa akin eh. Yan, si anak ko, matibay ang loob ha. O sige anak, basta diretso lang yung tingin mo, tapos pedal ka lang ha. Okay? Okay. 1, 2, 3. Go lang anak, go lang. Ay! Anak! Ay! Vivian, anak! Sabi ko na! Okay lang. Huwag kayo mag-alala. Gas-gas lang naman yan eh. Hindi ba sinabihan na kita dati? Huwag mong bibilhan ng bisikleta tong apo ko. Nay, yan ho yung gusto niya. Porket ba gusto ibibigay mo na? Tignan mo tuloy yung nangyari, oh! Nako, Angkor! Kung ganito kabaluktot ang pagpapalaki mo sa apo ko, ha? Sasama ko na lang tong apo ko sa Leyte pag uwi ko. Ayun naman. Ako ba? Huwag ka naman ganyan magsalita sa akin sa harap ng asawa at anak ko. Para naman pinapahiya niyo na ako eh. Bakit? Ngayong ka pa tinabla ng hiya? Binata ka pa lang. Sa akin ka na kumukuha ng kinabubuhay mo. Oh, yung negosyo, tong bahay, saan ba nanggaling? Kung wala ako, wala kang pera. Wala ka ring pamilya. Ha? Tay, sorry po. Apo, bakit ka nagsusuri? Kasalanan niya ng tatay mo eh, hindi nag-iisip. Tara na! Nang malinisan ang sugat nitong bata. Ako! Tignan mo yan, oh. Hindi pwede. Hindi ako papayag na magbakasyon kayo ng anak natin sa Leyte. Angkor, ano ka ba naman? Isang buwan lang hinihingi ni nanay. Isang buwan? Inday, Disyembre na. Ano, doon kayo magpapasko? Eh di kung gusto mo, eh di sumama ka. Pwede ka naman sumama eh. Alam mo, pagbigyan na natin si nanay, Angkor, at saka isa pa, may plano din naman talaga ako magbenta ng damit doon. Kapag ginusto talaga ng nanay, kailangan palagi na susunod, no? Pag nakaipon tayo, bubukod tayo, ha? At ibabalik natin sa nanay mo lahat ng negosyong pinamana niya. Ito, itong bahay na to, yung bukid, lahat, babalik natin sa kanya. Angkor, pwede ba? Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo. Ha? Isipin mo, kailangan natin maging praktikal para maging maayos yung buhay ng anak natin. Puro sarili mo na iniisip mo eh. Sarili iniisip ko, hindi yun ang iniisip ko. Tayo iniisip ko. Yan, kitang-kita ko, yan. Kinakampihan mo yung nanay mo. Di ba? Tama ako? Eh, syempre, nanay ko yun. Klaseng tanong yan. Klaseng tanong yan? Ha? Asawa mo ko. Rinding-rindi na ako sa pangingailam ng nanay mo sa buhay natin. Ilang taon na nga niya ako sinusumbatan eh. Ang tingin ni Nanay Mercy sa akin, ha? Paswelduhan na pwede niyang kontrolin. Pwede ba manahimik ka na mamaya marinig ka nila nanay? Eh ako puno-puno na kasi ako, kaya ako ganito. Puno na rin ako! Angkor, parang awa mo na, ayoko na makipagtalo. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama kami ni Vivian kay nanay sa Leyte. Dahil sa panghihimasok ni Mercy sa buhay nilang mag-asawa, napapadalas ang away ni Angkor at Inday. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ni Angkor at ng kanyang biyanan, humuhugot na lang ng lakas si Angkor sa pagmamahal ng kanyang anak na si Vivian. Hanggang sa... Angkor ang anak natin. Pumupabayaan ang anak natin. Tay. Angkor ang anak natin. Pumupabayaan ang anak natin.